Hindi man siya naging world champion, naging mahalagang bahagi naman si Buboy Fernandez sa pagbuo ng isa sa pinakamalaking alamat sa kasaysayan ng boxing. Kilala siya bilang assistant trainer, meat holder, advisor, kaibigan at isa sa pinagkakatiwalaang tao ni Manny Pacquiao. Marami ang hindi nakakaalam kung gaano kalaki ang naging papel ni Buboy sa tagumpay ng pambansang kamao. At dahil sa dekadang pananatili niya sa tabi ni Manny Pacquiao, unti-unti ring nagbago ang buhay ng dating simpleng tao lang mula Jensen. Mula sa hirap at halos walang direksyon noon, ngayon ay isa ng milyonaryo na may mga lupa, bahay, sasakyan, negosyo at mga investments na bunga ng kanyang mahabang pagsasakripisyo sa boxing. One day na parang ayaw ko na talaga, yung quit na talaga ako, humihingin ako lang pamasahe para pauwi sa kanya, sa Junior Santos. Itaga mo sa bato to, sabi niya. Balang araw pasasalamatan mo rin ako. Tiis ka lang. Sige Brad, bahala lang, pero subukan ko lang. Huwag mo subukan, gawin mo. Ilang milyon man ang kikitain mo, ilang bilyon. Last minute! Hindi kayang pantayan ng pera yung utang na loob ko sa kanya. Bago pa man sumikat si Manny Pacquiao at bago pa man dumating ang mga championship belt at milyong-milyong dolyar, simpleng buhay lang ang meron sina Manny at Buboy sa General Santos City. Noon, si Buboy Fernandez ay isa lang tambay sa kanilang lugar na madalas umiinom at walang malinaw na direksyon. Wala rin siyang alam sa boxing at hindi niya kailanman pinangarap na maging trainer. Pero habang nagsisimulang mangarap si Manny Pacquiao sa boxing, nakita niyang unti-unting nalululong sa bisyo ang ilan sa kanyang mga kaibigan, kabilang si Buboy. Kaya isinama niya ito sa Maynila para magkaroon ng bagong simula. Pagdating nila sa Maynila, hindi naging madali ang buhay ni Buboy at Manny. May mga panahon noon na sa boxing gym lang sila natutulog, kumakain at nagpapalipas ng gabi dahil wala silang sapat na pera. Habang nagsisimulang lumaban si Manny sa amateur at professional boxing, si Buboy naman ay gumagawa ng iba't ibang trabaho sa gym para makatulong. At habang tumatagal, nagsimulang turuan ni Manny si Buboy kung paano maging trainer. Noong una ay ayaw pa raw niya dahil wala siyang alam sa boxing techniques, meat work at conditioning. Pero pinilit siya ni Manny na matuto hanggang sa natutunan nitong maging trainer. Doon, unti-unting na-develop ang chemistry nilang dalawa. Hindi lang naging simpleng trainer si Buboy kundi isa siya sa mga taong pinaka-nakakakilala kay Manny Pacquiao sa loob at labas ng ring. Kaya't kahit dumating na si Freddie Roach bilang head trainer ni Pacquiao, nanatiling mahalagang bahagi si Buboy ng Team Pacquiao at isa sa pinakamalapit na tao kay Manny sa bawat training camp at laban. I saw Buboy smoking, and Buboy he wearing a dirty shirt, and when I come back to Manila, I'm deciding to bring Buboy to help me wash my clothes, everything, to cook. Talagang nagulat siya kasi yun nga, halos hindi niya na ako makilala, tapos parang wala na akong pakialam sa buhay ko. I told Buboy, someday you will be thankful of me. Yung bahay kasi namin sa Junior Santos, magkatabi kasi kami, so araw-araw nagkikita kami, tapos isa lang yung school namin. One day, nakita niya ako na nakaupo na sa isang corner. Marami yung damit, walang underwear. Kasi yun nga, parang natuto ng magbisyo, magsigarilyo, inom. Sabi naman ni Brad na sumama ka nga sa akin naman nila. Dati wala talaga akong alam kung ano ibig sabihin ng boxing. Kasi wala talaga akong alam. Yun nga, baliktad nga. Siya yung boxer na nagturo sa akin para maging isang trainer. So sabi niya, pag-aralan mo to, yung mga ginagawa ng mga trainer dyan, tingnan mo mabuti. Ganun, sabi ko. Hindi ko ata kaya, Brad. Kasi masyadong masakit, lalo na kung punchmate. One day na parang ayaw ko na talaga, yung quit na talaga ako. Humihingin ako lang pamasahe para pauwi sa kanya, sa Junior Santos. Itaga mo sa bato to, sabi niya. Balang araw pasasalamatan mo rin ako. Tiis ka lang. Sige Brad, bahala lang, pero subukan ko lang. Huwag mo subukan, gawin mo. Tandaan mo yan, pasasalamatan mo rin ako.
Habang lumalaki ang pangalan ni Manny Pacquiao sa mundo ng boxing, kasabay din itong nagbago ang buhay ng mga taong nasa paligid niya. Isa na rito si Buboy Fernandez. Mula sa simpleng pamumuhay noon, unti-unti na siyang nagkaroon ng financial security dahil sa matagal niyang pagiging bahagi ng Team Pacquiao. Hindi man eksaktong inilabas sa publiko kung magkano talaga ang kabuuang net worth niya, malinaw na malaki na ang kanyang naipundar sa loob ng maraming taon. Sa iba't ibang interviews at kwento tungkol sa kanya, inamin ni Buboy na nakabili na siya ng ilang property sa General Santos City. Kabilang dito ang isang humigit kumulang 2,000 square meter compound, isang 300 square meter property na tinayuan niya ng apartment at isa pang lote na nasa mahigit 200 square meters. Dagdag pa rito, nag-invest din siya sa mga agricultural lands para sa kanyang farm at livestock na nagsilbing negosyo at pahingahan niya sa probinsya. Kung dating simpleng buhay lang, ngayon ay nakakapag-drive na rin siya ng mga mamahaling sasakyan gaya ng Toyota Land Cruiser at Ford Raptor na swak sa kanyang mga biyahe sa probinsya. Pero ayon sa ilang malalapit sa Team Pacquiao, hindi raw puro luho ang ginagawa ni Buboy sa kanyang pera. Mas pinipili raw niyang mag-invest sa lupa at real estate dahil alam niyang hindi habang buhay nasa boxing ang isang tao. Kaya't habang malakas pa ang kita at aktibo pa si Manny sa boxing, sinugurado ni Buboy na may mapupuntahan ang kanyang pera at malaking bagay iyon. Maraming athletes at trainers ang yumayaman pero mabilis ding nalulugi dahil sa maling paggastos. Pero si Buboy, kahit madalas tinatawanan lang ng mga tao dahil sa kanyang palabirong personalidad, mukhang naging maingat siya pagdating sa paghawak ng pera. Bukod sa real estate, kilala rin siya sa kanyang game fowl breeding business at iba pang sports-related ventures sa General Santos. Ang mga ito raw ay bunga ng malinis niyang kita bilang bahagi ng Team Pacquiao. At kung iisipin, dekada rin siyang naging trainer ni Manny. Mula sa maliit na laban hanggang sa multi-million-dollar fight sa Las Vegas, kasama si Buboy sa halos lahat ng pinakamalalaking laban ni Pacquiao kagaya ng laban kina Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, Ricky Hatton, Shane Mosley, Juan Manuel Marquez at Floyd Mayweather Jr. Kasama palagi si Buboy sa training camp at syempre habang lumalaki ang kita ni Manny, natural din na gumaganda ang buhay ng kanyang inner circle. Hindi lang corner man sa boxing si Buboy Fernandez dahil sinubukan din niyang magsilbi sa sariling bayan. Noong 2019, opisyal siyang pumasok sa politika at nanalo bilang Vice Mayor ng Pulangi, Albay. Naging inspirasyon niya rito si Manny Pacquiao na matagal ring nasa serbisyo publiko. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan ni Manny si Buboy ay dahil sa loyalty nito. Sa boxing world, maraming tao ang lumalapit kapag sikat ka na. Maraming gustong makinabang kapag may malaki kang pera. Pero si Buboy nandyan na bago pa yumaman si Manny. Kasama niya na ito nung hindi pa nakatatak sa kasaysayan ng pangalang Pacquiao. Si Buboy lang ang taong nakasaksi ng personal sa halos buong boxing career ni Manny Pacquiao. Sa huli, ang tunay na yaman ni Buboy Fernandez ay hindi pera, lupa o anumang material na bagay, kundi ang dekadang pagkakaibigan na nabuo nila ni Manny Pacquiao. Blessing in disguise nga na nangyari yun na ganun yung talagang tinulak niya talaga ako para hindi umaya. Ilang milyon man ang kikitain mo, ilang bilyon. Last minute. Hindi kayang pantayan ng pera yung utang na loob ko sa kanya.